Hindi ko alam na ang simpleng, nagustuhan mo ba ang chocolate, ay pwedeng magpatigas ng dugo ko. Hindi ko inakala na ang desperadong tono ng sarili kong anak, ang panginginig sa boses niya, ang pagtigil na tila nagpipigil ng sigaw, ay magiging tunog na magpapabago sa buhay ko habang buhay. Nagsimula ang lahat sa tawag na iyon pagkatapos ng kaarawan ko, nang umasa siyang makakarinig ng ibang sagot, isang sagot na dapat ay naging fatal para sa akin. Noong araw bago iyon, nang matanggap ko ang kahon ng premium tablet chocolates, may kakaiba akong naramdaman, isang bagay na hindi ko maintindihan noong sandaling iyon. Napakaganda nito, nakabalot sa gintong papel na may maroon na laso, napaka-elegante na tila mas regalo pa ito para sa engagement kaysa sa simpleng gift. Bihira akong regaluhan ng anak ko, at kapag ginagawa niya, tila ginagawa niya lang iyon para may masabi kaysa sa may pagmamahal, ngunit ang kahon na iyon ay tila kakaiba, perpekto, pinag-isipan, halos labis na inihanda. At gayon paman, ako na sadyang bobo, iniwan ko iyon sa lamesa nang hindi agad binubuksan. Nang tumawag siya kinabukasan, ang boses niya ay kinakabahan, na para bang oras na niyang inensayo ang usapan. "Oh ma?" Tanong niya na may peking sigla. "Nagustuhan mo ba ang chocolate?" Nasa magandang mood ako. Ginugol ko ang huling hapon kasama ang mga apo ko. Nakita nila ang kahon at mas na-excite sila kaysa sa akin. "Ah," sagot ko nang nakangiti. "Ibinigay ko sa asawa mo at sa mga bata. Mahilig sila sa matatamis." Nagkaroon ng katahimikan, isang katahimikan na napakalalim kaya inakala kong naputol ang tawag. "Ma," bulong niya sa wakas. "Anong ginawa mo?" "Iyon na nga," sagot ko ng mahinahon. Ibinahagi ko, "Anong ginawa mo?" Bigla siyang sumigaw. "Sabihin mong nagbibiro ka, sabihin mong hindi mo ibinigay sa kanila." Ngunit bago ako magpatuloy, gusto ko munang mag-imbita, mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng like. Nakakatulong ito para makita ko na sinusuportahan ninyo ako at nag-enjoy sa aking mga kwento. At magkomento rito sa ibaba kung mula saang syudad kayo nanonood ngayon. Ngayon, magpatuloy tayo. Ang sigaw na iyon ay tumama sa puso ko. Hindi ko pa siya narinig na gumamit ng ganoong tono sa akin. Hindi iyon galit, hindi iyon frustration, iyon ay panic, isang tunay na takot, crudo, visceral, isang takot na walang katuturan. Hanggang sa unang pagkakataon ay naisip ko ang isang imposibleng bagay, paano kung ang mga tsokolate na iyon ay hindi regalo? "Bakit ka nagkakaganyan?" tanong ko ng mahina ang boses. "Ma," ang paghinga niya ay putol-putol. "Ma, makinig ka. Kailangan kong malaman kung may iba pang kumain. Nasaan na? May natira pa ba?" Hinawakan ko ang dibdib ko, naubos na ng mga bata. "Ang asawa mo rin ay kumain ng ilan." "Bakit?" Isang ungol ang lumabas sa kanyang lalamunan. Ma, hindi para sa kanila." Nanindig ang balahibo ko, para kanino kung gayon. Hindi siya sumagot, tanging ang kanyang putol-putol na paghinga lang ang narinig, ang kanyang pag-aalala, ang kanyang kasalanan. Ibinaba ko ang tawag ng hindi lubos na naiintindihan, nanginginig, naglakad ako patungo sa lamesa kung nasaan ang kahon. Nandoon pa rin ang balot, nakakunot dahil sa maliliit na kamay ng mga apo ko. Tiningnan ko ang lahat ng may bagong pananaw, ang laso na perpektong nakatali, ang papel na labis na elegante, ang handwritten na label para sa pinakamahusay na ma. "I-enjoy mo ang day mo." Labis na matamis, labis na perpekto, labis na naiiba sa anak na kilala ko. Kinuha ko ang balot at dahan-dahan itong sinuri. May isang maliit na detalye na hindi ko nakita noong araw bago iyon. Ang isang sulok ng label ay nakabukas. Nang iangat ko iyon, may lumabas na nagparalisa sa akin. Isang numero, isang maliit na numero na nakasulat sa kamay, halos hindi napapansin, 27.8 milligrams. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin. Hindi iyon presyo, hindi iyon code, tila isang sukat, isang dami. Isang pangingilabot ang dumaloy sa likod ko habang hawak ko iyon sa aking mga daliri. Tinawagan ako ng manugang ko. "Ma, nagsusuka ang mga bata, hindi ko alam kung ano ang nangyayari." Halos mahulog ang telepono sa kamay ko. "Nagsusuka? Kailan pa?" "Kalahating oras na, akala ko virus lang, pero hindi ko alam, napakaputla nila." Sumikip ang sikmura ko na parang kamao. Tiningnan ko ulit ang nakatagong numero sa ilalim ng label, 27.8 milligrams. Anong sangkap ang sinusukat ng ganyan? Nagpatuloy ang manugang ko sa pagsasalita ng desperado, sinasabing dadalhin niya sila sa doktor, na huwag akong mag-alala, na siguradong dahil iyon sa tanghalian, ngunit hindi na ako nakikinig. Nakatitig lang ako sa walang laman na kahon, nararamdaman ko na may isang bagay na madilim ang nagbubukas sa loob ko.
Ang anak ko ang nagbigay ng mga tsokolate na iyon sa akin. Ang anak ko ang umasa na ako ang kakain. Ang anak ko ay nagpanik nang malaman niyang iba ang kumain at ngayon ay may sakit ang mga bata. Tinakpan ko ang bibig ko para pigilin ang hikbi. Ano ang ginawa ng sarili kong anak? Ano ang nilalaman ng mga tsokolate na iyon? Paanong hindi ko nakita noon ang malinaw ngayon? Bumagsak ako sa upuan na hawak ang balot sa aking mga daliri, nanginginig mula ulo hanggang paa. Tumanggi ang isip ko na tanggapin iyon, ngunit alam na ng puso ko ang totoo. Ang anak ko ay hindi gustong ipagdiwang ang kaarawan ko, gusto niya itong tapusin. Ibinaba ko ang tawag ng manugang ko na may puso sa lalamunan. Naramdaman ko na parang gumuho ang mundo sa ilalim ng aking mga paa. Tila nagsimula nang magkonekta ang lahat ng piraso ng isang terrible puzzle ng biglaan. Ang mga may sakit na bata, ang desperation ng anak ko, ang nakatagong numero sa ilalim ng label, ang labis na elegance ng regalo, isang intuition na napakadilim kaya umiikot ang sikmura ko. At gayon pa man, lumaban ang isip ko upang tanggapin ang alam na ng puso. Kinuha ko ang bag ko at umalis ng bahay nang halos hindi ko nararamdaman ang mga binti ko. Hindi ako mapakali, hindi ako makapag-isip. Ang tanging magagawa ko ay makarating sa ospital ng mabilis hanggat maaari. Naging ulap ang daan, traffic lights, kalye, kotse, ilaw, lahat ay naghalo sa isang single urgency. Ang mga bata, ang mga apo ko, ang aking maliliit na angels, ang tanging nilalang sa buhay ko na hindi humingi sa akin ng anuman kundi pagmamahal. Nang dumating ako, nakita ko ang manugang ko na nakaupo sa isang plastic na upuan na may pulang mata at nanginginig na kamay. Nang makita niya ako, tumayo siya at tumakbo patungo sa akin. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanila, hikbi niya. Ayos sila at bigla silang nagsimulang magsuka, nahilo. Nanlamig sila na parang yelo, niyakap ko siya. Ngunit ang katawan ko ay matigas. Ano ang sinabi ng mga doktor? Na intoxication daw, sagot niya ng putol-putol ang boses. Pero hindi nila alam kung anong sanhi. Nagpapagawa sila ng tests. Ang puso ko ay tumibok ng napakalakas kaya sumakit. At ikaw, kumusta ka? Lumunok siya. Nagsuka rin ako, pero akala ko stress lang. Isang punzada ang tumusok sa dibdib ko. Kumain din siya. Nasa panganib din siya. Siya. Nang hindi niya nalalaman, ay mas malapit sa edge kaysa sa akin. Tinawag kami mula sa pinto ng pediatric area. Pamilya ng mga batang almazan. Tumakbo kami. Ang doktor na lumabas ay may seryosong ekspresyon, ngunit professional. Stable sila, sabi niya. Nagkaroon sila ng matinding reaction, ngunit dumating sila sa oras. Patuloy naming imomonitor sila, ngunit sa ngayon, wala na sila sa panganib. Nagsimulang umiyak ang manugang ko. Umiyak din ako, ngunit sa loob, ang isang bahagi ko ay nagpasalamat sa milagrong iyon. Ang isa pang bahagi ay mas lumubog pa sa horror dahil nangangahulugan iyon na mayroon ng isang bagay sa mga tsokolate. Doktor, sabi ko nang mahina ang boses. Anong klaseng intoxication iyon? Nag-alinlangan siya. Hindi pa namin alam. Nakakita kami ng mga bakas ng isang hindi pangkaraniwang sangkap. Hindi ito sirang pagkain, may idinagdag. Ang salitang iyon ay tumagos sa kaluluwa ko. Nagpatuloy ang doktor, ang mga symptoms ay compatible sa ilang alkaloids o mga sangkap na katulad ng ilang pesticide, bagamat sa napaka-espesipikong dami, 27.8 mg. Bumalik ang numero sa isip ko na parang suntok. Madali ba itong makuha? Tanong ko, sinisikap manatiling mahinahon. Matatag na tumanggi ang doktor. Hindi sa ganoong concentration o sa presentation na angkop para kainin ng hindi nag-iiwan ng kakaibang lasa. Ang naghalo niyan ay alam ang ginagawa niya. Tinakpan ng manugang ko ang bibig niya ng may horror. Naramdaman ko na parang nagsasara ang mga pader ng ospital sa akin. Gusto ko silang makita, sabi ko, dahil iyon lang ang maaari kong sabihin nang hindi ako nagkawasak. Dinala kami sa silid, ang mga apo ko ay natutulog, maputla, may swero. Lumapit ako ng dahan-dahan, hinaplos ang kanilang mainit na ulo, at naramdaman ko ang buhol sa lalamunan na halos hindi ako makahinga. Lola. Bulong ng panganay nang imulat niya ang kanyang mga mata, masakit ang tiyan ko, nagkawasak ang kaluluwa ko. Tapos na, mahal ko, nandito ka na sa akin. Tapos na. Nanatili ako sa tabi nila ng matagal at habang pinagmamasdan ko silang matulog, may nagsimulang magkonekta sa loob ko ng mga alaala na inilibing ko. Ang anak ko ay hindi laging ganito. O siguro oo, at hindi ko lang gustong makita. Naalala ko noong 12 taong gulang siya at nagnakaw siya ng pera sa tatay niya. Naalala ko noong 16 taong gulang siya at nagsinungaling na sinira ng kaibigan niya ang cellphone niya gayong siya mismo ang gumawa niyon sa sobrang galit. Naalala ko kung paano siya nang aasar sa akin kapag akala niya ay hindi ko naririnig.
Naalala ko kung paano niya sinasabi ang tungkol sa buhay na para bang may utang ang lahat sa kanya. Naalala ko ang kanyang ambisyon, ang kanyang mga pagsabog, ang kanyang selfishness at naalala ko ang isa pa, isang bagay na nagpatigas ng dugo ko. 2 linggo na ang nakakaraan ay pumunta siya sa bahay ko sa dahilan na kumustahin ako. Nagtimpla siya sa akin ng tsaa, madalas niya akong pinagmamasdan, labis, at nang umalis siya, sinabi niya sa akin, "Ma, dapat ingatan mo ang sarili mo. Sa edad mo, hindi mo na alam." Noong sandaling iyon, inakala kong pagmamahal iyon. Ngayon, tila rehearsal, huminto ang manugang ko sa aking pag-iisip. "Lola Mercy," sabi niya nang nanginginig ang boses, "may sasabihin ako sa iyo." Tiningnan ko siya. Ang babae ay wasak, ngunit may iba sa kanyang mga mata, takot at hinala. "Ang asawa mo," bulong niya. Kakaiba ang kilos niya nitong mga araw, pinilit niya ako na ipadala sa iyo ang mga tsokolate na iyon. Hindi niya ako pinakita sa pagbili. Sabi niya surprise lang para sa iyo. Naramdaman ko ang hilo at kahapon, nagpatuloy siya, nakatanggap ako ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Isang lalaki ang nagtanong kung natanggap mo na ang package. Akala ko spam lang. Isang lamig ang dumaloy sa likod ko. Isang lalaki, at tanong ko, anong sabi niya? Iyon lang ba? Natanggap na ba ang package? Wala nang iba. Ang boses ay tuyo, na para bang nagmamadali. Nanginginig ang aking mga kamay. May second party na sangkot, isang hindi kilalang lalaki. Isang taong nagtatanong kung mayroon na ako ng package. Ang anak ko ay hindi nag-iisa, hindi lang iyon impulse, isang pag-aalsa o isang pagkakamali. May plano. Isang plano na maingat na inayos, isang plano na kasama ang mga third party, isang plano na kailangan kong kainin ang mga tsokolate na iyon. At pagkatapos, isang mas nakakatakot na pag-iisip ang tumawid sa isip ko. Kung hindi sana kinain ng mga apo ko ang mga tsokolate, may magsusuri ba sa autopsy ko? O idedeklara na natural ang kamatayan ko? Naramdaman ko na parang tumigas ang dugo ko. Nagpadala sa akin ang anak ko ng regalo na may lason. Halos mamatay ang mga apo ko dahil sa aksidente at mayroon pang nawawalang mga piraso ng plano dahil lubos akong may intuition. Hindi lang ito dahil sa pera, may mas malaking dahilan, mas madilim, isang bagay na malapit nang lumabas sa liwanag. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon sa ospital. Nanatili akong nakaupo sa pagitan ng 2 kama ng mga apo ko, nakikinig sa kanilang mahinang patuloy na paghinga, na para bang ang bawat paghinga ay isang maliit na paalala na kasama ko pa rin sila. Nakatulog ang manugang ko sa isang upuan, pagod dahil sa gulat at kasalanan, bagamat alam kong hindi sa kanya ang pinakamalaking kasalanan sa silid na iyon, hindi rin naman sa akin. Ang tunay na kasalanan ay nasa ibang lugar, o mas maganda, sa ibang tao. 6:00 ng umaga, isang doktor ang dahan-dahang kumatok sa pinto. Tumayo ako ng walang ingay at lumabas sa pasilyo kasama siya. Seryoso ang ekspresyon niya. "Ginang Almazan," sabi niya, "mayroon na tayong preliminary results ng toxicological tests." Tumibok ang puso ko ng matigas. "Ano ang nakita ninyo? Ano ang mayroon sa mga tsokolate?" Huminga ng malalim ang doktor, na para bang pinipili niya ang bawat salita ng may surgical precision. Nakakita kami ng mga bakas ng concentrated solanine. Hindi ako pamilyar sa pangalan. Ipinakita ng mukha ko iyon. Ito ay isang highly toxic alkaloid, paliwanag niya. Karaniwan itong matatagpuan sa mga halaman ng pamilya Solanaceae. Ngunit para umabot sa mapanganib na antas, may sadyang extracted niyon. Hindi ito casual. Hindi ito sirang pagkain. Hindi ito nangyayari dahil sa aksidente. Naging yelo ang dugo ko. Kaya, idinagdag iyon. Tumango ang doktor ng may kalubhaan na nagpakilabot sa akin ng may precision at ng may kaalaman. Ang concentration ay napaka-espesipiko na hindi ito maaaring hinalo ng isang amateur. Alam ng isang tao kung ano talaga ang ginagawa niya. 27.8 milligrams. Ang numerong iyon ay bumalik sa isip ko na parang saksak. At natuntun ba ninyo kung saan nanggaling ang mga tsokolate? Tanong ko. Inaalam pa namin, sagot niya. Pero may isa pa akong pwedeng sabihin sa inyo. Lumapit siya ng bahagya, binaba ang tono. Ang sangkap na ito ay hindi madaling mahanap, hindi rin ito binibili sa mga tindahan. Nangangailangan ito ng mga contacts o access sa mga laboratory. Naramdaman ko na parang gustong bumaluktot ang mga binti ko. Ano ang mangyayari kung kumain pa ng kaunti ang mga apo ko? Tanong ko ng mahina ang boses. Pumikit ang doktor. Hindi na tayo mag-uusap ngayon. Kinailangan kong sumandal sa pader para hindi ako bumagsak. Hindi lang iyon tsokolate, ito ay sandata. At ako mismo ang nagbigay niyon gamit ang sarili kong mga kamay sa aking inosenteng mga apo. Inalok ako ng doktor ng isang basong tubig, ngunit labis na nanginginig ang aking mga kamay para hawakan iyon. Pwede ko bang kausapin ng forensic sa laboratory?
Tanong ko pagkatapos bumalik ang boses ko. Siyempre, sagot niya, siya mismo ang humiling na makausap kayo. Sabi niya mayroon kayong dapat makita, mas lalo akong nabagabag. Kalahating oras pagkatapos, nagpakita ako sa isang maliit na analysis room kung saan may isang payat na lalaki na nakasuot ng puting lab coat ang nagmamasid sa isang microscope. Tumingin siya nang makita niya akong pumasok. Kayo po ba ang lola ng mga bata? Tanong niya. Tumango ako. May ipapakita ako sa inyo, sabi niya habang kumukuha ng isang transparent plastic bag. Sa loob, may isang maliit na metallic fragment. Nakita namin ito sa loob ng tsokolate, paliwanag niya, isang bagay na napakaliit na maaaring mapagkamalan sa anuman kung hindi kami nagpakita ng kumpletong analysis. Kinuha niya iyon gamit ang mga tweezer. Ito ay bahagi ng isang microtube. Nagpatuloy siya. Ginagamit ito para magdala ng mga sangkap sa maliliit na dami. May nag-inject ng likidong solanine sa mga tsokolate, sinilyuhan ang mga butas at iniwan sa loob ang fragment na ito, marahil dahil sa kapabayaan. Umiikot ang sikmura ko, maaari bang malaman kung saan nanggaling ito? Tiningnan ako ng technician ng may kalubhaan. Ang ganitong uri ng microtube ay ginagamit sa mga pharmaceutical laboratory o sa mga research center, hindi ito gamit sa bahay. Nawalan ako ng salita. Ibig sabihin, may isang taong may professional access ang sangkot o isang taong malapit sa isang taong may ganoong access, tumanggi siya, ina-analyze pa rin namin. Tumahimik siya sandali at pagkatapos ay idinagdag, pero may isa pang nakakabagabag. Kinuha niya ang isang kahon na kapareho ng natanggap ko at inilagay sa lamesa. Mabilis kaming naghanap gamit ang production code. Ang tatak na ito ng artisanal chocolates ay hindi na ginagawa 3 taon na ang nakakaraan. Lumaki ang mga mata ko, pero ipinadala iyon sa akin ng anak ko 2 araw lang ang nakakaraan. Dahan-dahang tumango ang technician, eksakto, ang kahon ay luma, ang disenyo ay corresponds sa isang limited edition na hindi na ginagawa. May nagtago ng packaging sa loob ng maraming taon o sadyang kinuha iyon sa labas ng market. Isang malamig na pawis ang dumaloy sa likod ko. At bakit may gagawa ng ganoong bagay? Tiningnan ako ng technician ng may pag-iingat. Dahil ang ganoong kahon ay hindi nakakakuha ng atensyon. Ito ay isang perpektong regalo, elegante, luma, espesyal, hindi lumilikha ng hinala at walang sinuman ang mag-iisip na minanipula iyon. Naramdaman ko ang pagkahilo. Hindi lang ang anak ko ang nagpadala sa akin ng chocolate, may isang naghanda ng regalo na iyon na may antas ng kalkulasyon na nakakatakot sa akin. Ginang, sabi ng technician, hindi ito isang impulsive occurrence, ito ay isang plano. Isang plano na pinag-isipan. Ang kanyang mga salita ay echo ng sarili kong intuition. Isang plano na may mga hakbang, may oras, may pagpapatupad. At nakita ko lang ang ibabaw. Nang lumabas ako sa laboratory, naghihintay ang manugang ko sa isang bench sa pasilyo. Tumayo siya nang makita ako. Namamaga ang mga mata niya. Lola Mercy, bulong niya. May iba pa ba? Lumapit ako ng dahan-dahan. Ano? Kinuha niya ang telepono niya, nanginginig siya. Kagabi, habang hinahanap ko ang insurance card ng mga bata, may nakita ako sa drawer ng asawa ko. Lumukso ang puso ko. Ano ang nakita mo? Binuksan niya ang gallery ng telepono at ipinakita sa akin ang isang litrato, isang crumpled printout. Sa itaas, nakasulat, Application for Death Benefit, Policyholder, Mercedes Almazan. Naramdaman ko na parang nawawala ang hangin sa baga ko. Pinuna niya iyon 3 linggo na ang nakalipas, bulong niya, at hindi niya sinabi sa akin. Nagingham ang mundo ko. Sa harap ko, umiiyak ang asawa ng anak ko ng tahimik. Lola Mercy, naniniwala ako na gusto ng asawa ko na wala ka na. Ang kanyang huling mga salita ay isang putol-putol na bulong. At gayon pa man, alam kong hindi iyon ang pinakamasama, dahil habang hawak ko ang telepono na iyon at nakikita ang form, naunawaan ko ang isang nakakatakot na bagay. Ang anak ko ay simula lang ng iceberg, may iba pang nasa likod, isang taong may access, may kaalaman, may intensyon, isang taong marahil ay naghihintay ng sandaling ito sa loob ng maraming taon. Nang hawakan ko sa aking mga kamay ang application for death benefit na iyon, naramdaman ko na parang humihina ang aking mga buto. Hindi ko kailanman inakala na makikita ko ang pangalan ko na nakaimprenta sa ilalim ng ganoong nakakatakot na titulo, lalo na't nakasulat ng sarili kong anak. Ang papel na iyon ang pisikal na pruweba ng isang bagay na pinipilit pa rin ng puso kong tanggapin. Plinano niya ang kamatayan ko, walang paraan para bigyang katwiran iyon. Walang excuse na magpapagaan sa katotohanan, gusto niyang mawala ako, dahil sa pera. Tiningnan ko ang dokumento ng matagal, na para bang ang mga letra ay maaaring magbago sa iba, na para bang posibleng baguhin ang ibig sabihin ng mga iyon,
Ngunit hindi, sila ay definitive, hindi mapag-alinlanganan. At ang pinakamasakit sa akin ay hindi ang kanyang signature, kundi ang petsa. 3 linggo na ang nakakaraan ay pinag-isipan niya iyon, kinalkula, inihanda, hindi iyon impulse o atake ng galit. Iyon ay purong lamig ng isang premeditated decision. Puno ng luha ang mga mata ng manugang ko. Wala akong alam, Lola Mercy. Sumpa ko, kung alam ko lang, hindi ko hayaang kainin ng mga bata ang mga tsokolate na iyon. Niyakap ko siya. Hindi mo kasalanan, ikaw din ay biktima sa lahat ng ito, at totoo nga, minahal ko ang anak ko ng may lubos na pagkabulag at dinala nito ang kanyang pamilya sa isang panganib na tanging isang terrible accident lang ang nagligtas sa kanila, ang pagkain ng aking mga tsokolate. Habang naghihintay ako ng bagong balita mula sa laboratory, umuwi ako. Kailangan kong mag-isip, kailangan kong maintindihan at, higit sa lahat, kailangan kong alalahanin ni dust off ang mga sulok ng aking alaala, kung saan nakatago ang mga piraso ng kung sino ang naging anak ko bago siya naging ganoon. Nang pumasok ako sa sala ko, bumagsak sa akin ang katahimikan na masakit. Sa katahimikan na iyon, tila nagising ang aking mga alaala na parang mahabang anino. Inisip ko noong 10 taong gulang siya at tinulak niya ang isang kaklase dahil sa inggit. Noong 18 taong gulang siya at nagkunwari siyang ninakawan para kumuha ng pera sa tatay niya, kung paano niya laging hinahanap ang madaling daan, ang shortcut, ang kasinungalingan na angkop. Lagi ko siyang ginu-justify. Bata pa, nalilito, kailangan ng gabay, ngunit marahil hindi iyon confusion. Marahil may madilim na bahagi siya na hindi ko gustong makita. Habang naghahanap ako sa mga drawer ng anumang lumang dokumento, may nakita akong nagpatigil sa akin, isang kahon ng mga litrato. Nandoon siya noong bata pa, nakangiti, yakap-yakap ako, yakap-yakap ang kapatid niya. At gayon pa man, sa likod ng ngiti ng bata na iyon, ngayon ay nakikilala ko ang isang kakaibang kislap, isang halo ng arrogance at calculation na hindi ko kailanman naunawaan ng tama. Bumagsak ako sa sofa at umiyak, hindi para sa sarili ko, kundi para sa kanya, para sa kung ano ang maaaring niyang naging, para sa kung ano ang natapos niya, para sa napakalaking kawalan na iniwan sa isang ina ang katiyakan na nagpalaki siya ng isang taong may kakayahang pumatay. Pinunasan ko ang luha ko nang tumunog ang telepono, hindi kilalang numero. Nag-alinlangan ako sandali, ngunit sinagot ko, "Ginang Lola Mercy Almazan?" Tanong ng isang boses ng lalaki. Naramdaman ko ang pangingilabot. "Opo, sino ito?" "Ako si Detective Morales. Ako ang nagpapatupad ng investigation sa intoxication ng mga bata. Kailangan ko kayong kausapin. Alam kong nasa ospital kayo, ngunit may mahahalagang developments." Bumilis ang aking paghinga. "Nasa bahay po ako, pwede po kayong pumunta." Hindi umabot ng 20 minuto, siya ay isang lalaking may seryosong mukha, matalim ang tingin, isa sa mga mukhang nagbabasa ng higit pa sa sinasabi nila. "Ginang," nagsimula siya, "may nakita kaming 2 bagay na nagpapalubha sa kaso at nagpapatindi nito. Pinapasok ko siya sa sala, sabihin ninyo, bulong ko ng halos walang boses. Kinuha niya ang isang makapal na folder at inilagay sa lamesa. Una, sabi niya habang binubuksan ang folder, "Natuntun namin ang pagpapadala ng package. Hindi binili iyon ng anak ninyo sa anumang tindahan, hand-assembled iyon." May kumuha ng lumang kahon, nagpasok ng mga microtube, nagdose ng sangkap at dinala iyon sa isang courier company na hindi humihingi ng detalyadong identification. Wala nang paraan para tanggihan iyon. "Plinano niya," sabi ko, "ginawa niya." "Hindi ganoon kabilis," sagot ni Morales. "Oo, kasangkot ang anak ninyo, ngunit hindi siya nag-iisa." Lumukso ang puso ko. "Ano ang ibig mong sabihin?" Kinuha ng detective ang isa pang papel. "Mayroon kaming mga security camera sa courier. Lumabas ang anak ninyo, ngunit hindi siya nag-iisa, kasama niya ang isang lalaki. Isang lalaki na nag-abot ng kahon sa empleyado habang tumitingin ang anak ninyo sa ibang direksyon na para bang sumusunod sa mga instruction. Ang lalaking iyon ay tila pinamumunuan ng aksyon. Hindi siya simpleng kasama." Nanigas ako. "Sino?" Huminga ang detective na para bang binibigatan siya ng bawat salita. "Naniniwala kaming malapit siya sa inyo." Sa akin, tanong ko nang may pag-aalinlangan, tumango siya. "Oo, isang taong nakakakilala sa routine ninyo, sa address ninyo, sa birthday ninyo, isang taong naging bahagi ng buhay ninyo sa mga nakaraang taon. Isang taong hindi estranghero sa pamilya ninyo." Isang panginginig ang umakyat sa likod ko. May pangalan ba siya? Ibinato ng detective ang isang litrato sa akin. Nang huminto ang imahe sa lamesa, nanginginig ang aking mga kamay. Pamilyar na mukha iyon, isang mukha na hindi ko kailanman inakala na nandoon. Isang mukha na naging bahagi ng buhay ko na parang pinagkakatiwalaan.
Siya, bulong ko ng may horror. Tumango ang detective. Oo, siya ang manugang ninyo, ang asawa ng anak ninyo, si Roland Gomez. Naramdaman ko na parang dumidilim ang mundo sa akin. Pero bakit? Halos hindi ko na maipahayag dahil mayroon din siyang motives. Binuksan ng detective ang isa pang papel. Natuklasan namin ang mga suspicious bank movements sa pagitan niya at ng anak ninyo, maliliit na transfers, paulit-ulit, na para bang may binabayaran silang magkasama. Bukod pa rito, nagpatuloy siya. Natagpuan namin ang pangalan niya na konektado sa isang pharmaceutical laboratory kung saan siya nagtrabaho taon na ang nakakaraan. Isang ham ang pumuno sa aking tainga. Ibig sabihin, silang dalawa? Oo, Ginang, sagot ni Morales ng mariin. Ang anak ninyo at ang manugang ninyo ay nagtulungan. Hindi lang ito family crime, isa itong economic conspiracy, kung saan kayo ang huling hadlang. Huminto ang aking paghinga. Ang anak ko, ang manugang ko, magkasamang nagplano ng kamatayan ko. Hindi dahil sa galit, hindi dahil sa aksidente, hindi dahil sa impulse, dahil sa pera, dahil sa ambisyon, dahil sa kapakinabangan. At sa unang pagkakataon sa buong kwento, alam ko nang may nakakatakot na kalinawan. Ang kaligtasan ko ay hindi milagro, isa itong banta sa kanila. Nanatili akong nakatingin sa litrato sa lamesa na para bang nakakakita ako ng isang imposibleng eksena. Ang manugang ko, ang asawa ng anak ko, ang lalaking kumain sa lamesa ko ng daan-daang beses, na tumatawag sa akin ng biyenan ng may magiliw ng ngiti, na nagbubuhat ng mga upuan sa hardin kapag nag-aalok siyang tumulong, na laging nagtrato sa akin ng may mahinahong courtesy na napagkakamalan mong paggalang. Ang lalaking iyon ay nandoon sa isang malamig na imahe, may hawak na kahon na naglalaman ng nakamamatay na dosis ng lason, isang kahon na nakalaan para sa akin. Naramdaman ko na parang may nasira sa loob ko sa paraang hindi nagawa ng anumang nakaraang pagtataksil. Kung sinira ng anak ko ang puso ko, ang manugang ko ay nagkawasak niyon. Nagpatuloy si Detective Morales, nang may matatag, ngunit compassionate na boses. Ang manugang ninyo ay nagtrabaho taon na ang nakakaraan sa isang clandestine laboratory na nagsara pagkatapos ng investigation. Hinahanap namin ang mga connection sa sangkap na nakita sa mga tsokolate, ngunit ang mga transfer sa pagitan niya at ng anak ninyo, iyon ang pinakamabigat na pruweba. May pera na pumapasok sa loob ng maraming buwan, maliliit na halaga, sa napaka-espesipikong paraan, umiikot ang ulo ko. Gusto ng anak ko ang pamana ko, ang manugang ko, ano ang mapapala niya. Pumikit ako para makapag-isip at pagkatapos, naalala ko ang isang bagay na nagpatigas ng dugo ko. May sinabi ang anak ko noong huling Pasko na sa sandaling iyon ay inakala kong walang kabuluhan. Feeling ko, mas interesado ang asawa ko sa financial life mo kaysa sa amin. Tumawa ako. Hindi siya. Nagpilit siya. Nagbago ako ng topic, napakalupit na irony. Ang clue ay nasa harap ko, ngunit pinili kong balewalain. Pinutol ng boses ng detective ang aking mga iniisip. Kailangan kong malaman, Ginang Almazan, kung handa kayong makipagtulungan sa investigation. Mas malaki ito kaysa sa inakala namin. Huminga ako ng malalim, gagawin ko ang lahat ng kailangan. Tumango si Morales, ngunit bago siya magpatuloy, nag-vibrate ang telepono niya. Sinagot niya. Nakikinig siya ng ilang segundo at nang may kunot noo, sininyasan niya akong maghintay. Ibinaba niya, may lumabas na latest results mula sa laboratory. Nakakita sila ng partial fingerprints sa loob ng balot at hindi iyon pag-aari ng anak ninyo. Lumubog ang sikmura ko. Kanino? Tanong ko. Binuksan ni Morales ang isang folder at may itinuro. Coincide sila ng 62% sa isang registered profile. Iko-confirm pa namin ng 100% pero lahat ay nagpapahiwatig na. Huminto siya, tiningnan niya ako. Ang ekspresyon niya ay nagsasabing mas masakit pa ang katotohanan. Sabihin ninyo na, hiling ko, sinasabi nila na ang mga fingerprints ay maaaring sa anak ninyo. Naramdaman ko na parang nawawala ang hangin sa katawan ko. Humakbang ako paatras at pagkatapos ay isa pa, hanggang sa tumama ako sa pader. Hindi, bulong ko, hindi, ang anak ko ay hinding-hindi. Hindi namin sinasabi na siya ang may kasalanan, nilinaw ng detective, ngunit nagkaroon siya ng access sa package sa isang punto. Baka hindi niya alam ang nilalaman, baka ginamit siya ng hindi niya namamalayan. Gusto kong paniwalaan iyon. Alam ng Diyos na gusto kong paniwalaan iyon. Ngunit ang pag-aalinlangan ay naitanim. At ang pag-aalinlangan ay isang lason na kumakalat ng mabilis tulad ng solanin. Biglang, isang nakakatakot na pag-iisip ang tumama sa akin. Ang anak ko ba ay minanipula o bahagi siya ng plano? Bago ko pa iyon maproseso, nag-vibrate ang telepono ko. Siya. Sinagot ko nang nanginginig ang mga kamay. Ma, sabi niya nang may kaba, kailangan kitang makita.
Urgent. Natatakot ako. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ano ang nangyari? Ang asawa ko, hikbi niya. Nakakita ako ng mga bagay. Terrible na mga bagay. Kailangan kitang kausapin. Nandito ako sa bahay. Halika, please. Ang boses niya ay hindi tunog na umarte. Tunog na wasak, durog. Sinabi ko na pupunta ako at ibinaba ko ang tawag. Tiningnan ako ni Morales ng maingat. Huwag kayong mag-isa. Sasama kami sa inyo. Tumango ako. Wala akong lakas para makipagtalo. Ang daan patungo sa bahay ng anak ko ay tahimik, tensyonado, may dalang premonition na humahawak sa dibdib ko. Nang dumating kami, bahagyang nakabukas ang pinto. Pumasok ako muna, tinawag siya. Anak, nasaan ka? Narinig ko ang boses niya mula sa sala. Nandito, ma. Tumakbo siya patungo sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Namamaga ang mga mata niya, maputla ang mukha. Ma, bulong niya. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, pero nakita ko ito. Inabot niya sa akin ang isang crumpled envelope. Sa loob, may mga papel, mga accounts, mga bank statements at isang folder na nagsasabing Plan for Asset Reorganization, Case Almazan. Binuksan ko ang mga dokumento ng may takot. Ang nakita ko ay nagpahinto sa akin. Isang serye ng mga financial movements at mga notes na sangkot ang mga accounts na nasa pangalan ko, ang bahay ko, ang mga pag-aari ko, pati na rin ang mga medical expense ko. Lahat ay kalkulado para i-transfer o i-liquidate. Pagkatapos mamatay ng policyholder, umiiyak ang anak ko. Ma, wala akong alam. Nakita ko ito sa study niya. Itinago niya iyon sa isang folder kasama ang mga contract ko. Hindi ko alam na plinano nila ito. Niyakap ko siya ng buong lakas na natitira sa akin. Huwag kang mag-alala, anak, hindi mo kasalanan. Ikaw din ay biktima sa lahat ng ito. Kumapit siya sa akin na parang isang maliit na bata. Minanipulan niya ako. Chini-check niya ang telepono ko. Sinasabi niya sa akin kung ano ang pwede kong tingnan at hindi. Akala ko control lang. Hindi, ito. Kalmadong sumingit si Detective Morales. Nasaan ang asawa ninyo ngayon? Umiling ang anak ko. Hindi ko alam. Umalis siya 2 oras na ang nakakaraan. Sabi niya, may aayusin siya. Nagpalitan ng seryosong tingin si Morales sa isa pang officer. Kailangan naming i-check ang bahay. Noon sinabi ng anak ko ang isang bagay na nagpahinto sa lahat. Teka, may isa pa. Pinunasan niya ang luha niya at binuksan ang drawer ng center table. Kinuha niya ang isang maliit na susi. Hindi ito nagbubukas ng kahit ano sa bahay. At tinago niya ito ng husto. Naniniwala akong pag-aari iyon ng isang lugar kung saan niya iningatan ang mahahalagang bagay. Kinuha ni Morales ang susi, sinuri iyon at humigpit ang kanyang mukha. Alam ko na kung saan ito, sabi niya. Ito ay susi ng safety deposit box. Tiningnan niya ako ng direkta, at kung may mga dokumento ang manugang ninyo doon, malamang na mayroon din ang anak ninyo. Naramdaman ko ang isang pangingilabot na napakalaki kaya kinailangan kong sumandal sa sofa. Pagkatapos, bumulong ako, nandoon ang huling piraso ng plano. Tumango si Morales. Oo, Ginang. Ang deposit box na iyon ay maaaring naglalaman ng huling pruweba. O isang bagay na mas masahol pa ang pruweba na hindi lang ito tungkol sa pera, kundi tungkol sa isang sikreto na hindi ninyo alam na mayroon kayo. Tila huminto ang mundo. Ngunit bago ako magpatuloy, sabihin mo sa akin dito sa mga komento kung ano ang nararamdaman mo tungkol sa kuwentong ito ngayon at kung ano ang gagawin mo sa kanyang kalagayan. Huwag kang aalis sa video dahil ang susunod na mangyayari ay magpapatalon sa puso mo. Hinawakan ni Detective Morales ang susi sa pagitan ng kanyang mga daliri na para bang isang banal na piraso, isang mahalagang bahagi ng puzzle na sa wakas ay makapagbubukas ng pinto sa katotohanan. Tinitingnan ko siya nang hindi maalis ang aking tingin. Ang maliit na metallic key na iyon ay tila inosente, ngunit alam kong may isang bagay na malaki, isang bagay na mapanganib, isang bagay na gusto ng anak ko at manugang ko na itago sa anumang halaga, kahit sa halaga ng buhay ko. Kailangan nating pumunta sa bangko, sabi ni Morales. Ang deposit box na iyon ay maaaring naglalaman ng mga dokumento, contracts, recordings, isang bagay na magpapaliwanag kung bakit nila ginawa ang lahat ng ito. Ang anak ko ay nanginginig pa rin. Umupo siya sa sofa na hawak ang kanyang ulo sa pagitan ng kanyang mga kamay. Hindi ko maintindihan kung paano kami umabot dito, bulong niya. Ang asawa ko, Ma, kung makikita mo lang ang mga nakita ko mga spreadsheet, mga notes, coded messages na para bang taon na niyang inihanda ang isang bagay, taon na, Ma. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa dibdib ko. Taon na. Nangangahulugan iyon na hindi ito isang bagong ideya o isang sandali ng desperation. Ito ay isang plano,
Isang long-term plan, malamig na pasensya, kalkulasyon, machination. Huminga ako ng malalim para hindi mawalan ng kontrol. Anak, makinig ka, sabi ko sa kanya. Ikaw din ay biktima. Ginamit ka niya, huwag mong sisihin ang sarili mo. Ibinangon niya ang kanyang tingin na may luha na nagpipigil sa kanyang mga mata, pero sana nakita ko noon, nandoon ang mga palatandaan. Nagagalit siya kapag binabanggit mo ang pamana mo. Nagiging tensiyonado siya kapag bumibisita ka. Sabi niya, ikaw ay isang hadlang sa economic stability namin. Paano hindi ko naintindihan? Lumapit ako at hinaplos ang balikat niya. Dahil hindi mo naiisip ang masama kapag galing sa isang taong nagsasabing mahal ka niya, nagsimula siyang umiyak. Naghintay sandali si Morales at pagkatapos ay nagsalita. Kailangan nating kumilos. Kung maghihinala ang manugang ninyo o ang anak ninyo na hinahabol namin sila, maaari nilang sirain ang mga pruweba. Ang pangungusap na iyon ay tumama sa akin na parang kidlat. Ang anak ko, ang sarili kong anak, kailan ko siya nawala, kailan siya nagbago ng ganoon, o ganito na ba siya noon pa, at labis ko siyang pinrotektahan kaya hindi ko kailanman nakita. Inalis ko ang mga pag-iisip na iyon, hindi ito oras para umiyak, oras na para kumilos, malayo ang bangko, isang modernong gusali na may asul na salamin. Humingi si Morales ng isang urgent court order upang buksan ang deposit box. Dahil sa intoxication, ang naunang evidence at ang dokumento ng death benefit application, hindi nagtagal ang hukom upang aprubahan iyon. Habang naghihintay kami sa pasukan, ang puso ko ay tumibok sa aking tadyang na para bang gustong tumakas, ngunit hindi ako tatakas. Handa na ba kayo sa makikita natin? Tanong ni Morales. Hindi, sagot ko, pero bubuksan ko pa rin ang pinto na iyon. Tinawag kami mula sa loob. Isang seryoso at pawis na manager ang sumama sa amin sa underground level. Ang mga lockbox ay nakahanay na parang mga vertical grave, malamig, tahimik, hindi nagbabago. Ipinasok ni Morales ang susi nang may matatag na pagpihit. Bumukas ang lockbox nang may mahinang click. Nagpipigil ako ng hininga. Heto na, sabi ng detective. Kinuha niya ang isang mahabang metallic box, inilagay sa lamesa, binuksan ang takip. Kaming tatlo ay yumuko upang tingnan at ang nakita ko ay nagpatigas ng kaluluwa ko. Ang unang nandoon ay mga litrato, 12-dosenang, marahil higit sa 100 litrato ko pumapasok sa supermarket, naglalakad sa physiotherapy center, nagdidilig ng mga halaman ko, nakikipag-usap sa mga kapitbahay, naghihintay ng bus, lumalabas sa bakery, tumatanggap ng mail, natutulog sa terrace, mga litrato na kinuha mula sa malayo, mula sa mga nakatagong angle, mga litrato kung saan hindi ko alam na may nagmamasid sa akin, binabantayan, hinahabol. Tinakpan ko ang bibig ko, bumabagsak ang luha ng anak ko, naging matigas si Morales. Ito ay professional surveillance, bulong ng detective, hindi ito gawa ng isang amateur, may mas higit pa rito kaysa sa simpleng economic interest. Ito ay organized surveillance. Sa ilalim ng mga litrato, may mga dokumento, mga mapa ng mga lugar na pinupuntahan ko bawat linggo, mga noted schedule, ang mga ruta ng aking paglalakad, isang calendar na may mga araw na may marka mga araw kung saan mayroon akong medical appointments, mga meeting o fixed routines. Tila nakikita ko ang buhay ko na naging police file at pagkatapos ay nakita namin iyon, isang dilaw na sobre. Sa labas, nakasulat sa kamay, Plan B, kung makakaligtas si Mercy. Naramdaman ko na parang nanginginig ang mundo. Maingat na binuksan ni Morales ang sobre. Sa loob, may isang papel na nakatupi sa apat. Binuksan niya, binasa ko ang title, at halos himatayin ako, Legal Incapacity Procedure for the Policyholder. Ito ay isang plano para ideklara akong incapable, i-confine ako sa isang center at kunin ang kumpletong control sa aking mga ari-arian, ang anak ko, ang manugang ko. Sinuri na nila ang posibilidad na maging fail ang paglason. At kung mag-fail iyon, may plano sila para sirain ako nang hindi ako pinapatay. Sumandal ako sa lamesa para hindi bumagsak. Umiyak ng tahimik ang anak ko. Nagbalita si Morales sa pagitan ng kanyang ngipin, ngunit mayroon pang natitira sa kahon, isang itim na notebook. Binuksan ni Morales at nagbago ang ekspresyon niya. Diyos ko, bulong niya, ipinakita niya sa akin. Ito ay isang notebook na puno ng mga secret notes, mga petsa, mga pangalan, mga numero, mga assigned tasks at isang title sa unang pahina, Strategic Partnership, MA plus RG. MA, ang anak ko, RG, ang manugang ko, sila ay formal partners sa isang plano, sa isang conspiracy, at pagkatapos ay ang pangungusap na lubos na sumira sa akin, final objective, immediate succession. Naramdaman ko na parang nawalan ako ng lakas. Kinailangan kong umupo.
Ang mundo ay isang tide na patuloy na tumatama sa akin. Dahan-dahang isinara ni Morales ang notebook. Tapos na, sabi niya ng may seryosong boses. Sa mga ito, mahuhuli silang dalawa, walang paraan para makatakas. Ngunit hindi pa niya nakita ang huli. Sa ilalim ng lockbox may isang mas maliit na sobre. Binuksan ko nang nanginginig ang mga kamay. Ito ay isang sulat na nakasulat sa sulat kamay ng anak ko. Ang unang linya ay nagsasabing, "Ma, kung binabasa mo ito, dahil iyan sa nagkamali ang lahat, nawalan ako ng hininga." Lumapit si Morales para magbasa kasama ako. "Gusto kong malaman mo na walang personal dito. Kailangan ito. Nabuhay ka na. Kami, nagsisimula pa lang. Hindi namin kailangang maghintay ng pamana mo sa loob ng mga dekada. Hindi iyon patas, hindi iyon practical, hindi iyon efficient. Maiintindihan mo kapag bahagi ka na ng plano. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti ng pamilya. Balang araw, magkakaroon ng katuturan ang lahat ng ito." Nahulog ang sulat sa kamay ko. Huminga ng malalim ang detective. "Lola Mercy," sabi niya ng may mahinang boses, "ito na ang huling kumpirmasyon, ngunit halos hindi ko na marinig." Ang isip ko ay nasa ibang lugar dahil sa dulo ng sulat ay may isa pa, isang signature. At sa ilalim ng signature ay isang pangungusap na hinding-hindi ko malilimutan. "P.S. Kung may magkamali, handa na kami para sa Plan C." Nagkawasak ang boses ko. "Plan C?" Tiningnan ako ni Morales ng may malamig na seryosidad. "Oo. At ngayon, kailangan nating alamin kung ano ang Plan C." Hindi ko kailanman inakala na darating ang araw na kailangan kong maghanda ng trap para sa sarili kong anak. Ngunit habang hawak ko ang sulat na iyon kung saan siya mismo ang nagpaliwanag ng may nakakakilabot na lamig kung bakit ako dapat mamatay, alam ko na wala ng ibang daan. Hindi na ako isang ina na sumusubok na maintindihan, ako ay isang babae na ipinagtatanggol ang kanyang buhay at hindi ako nagplano na matalo. Detective Morales ang nag-coordinate ng plano ng may surgical precision. "Pupunta siya sa inyo," sabi niya. Alam na niya na nasa ospital ang mga bata. Gusto niyang malaman kung ano ang sinabi ng mga doktor. Gusto niyang siguraduhin na hindi nila natuklasan ang nilalaman ng mga tsokolate. Ngunit higit sa lahat, dagdag niya habang tinitingnan ako sa mata, pupunta siya para i-assess kung may hinala kayo. At may hinala ako, at kailangan niyang maniwala na wala. Iyon ang aming advantage. Bumalik ako sa bahay ko na sinamahan ng 2 undercover officers. Naglagay si Morales ng maliliit na kamera sa sala, sa kusina at sa pasilyo. Ang anak ko, nanginginig pa rin dahil sa pagtataksil ng asawa niya, ay nagdesisyon na manatili sa akin. "Ayaw kong mag-isa," sabi niya. Hindi ko rin siya gustong iwan. Nang gabi na, narinig namin ang mga yabag sa porch. Isang malakas na katok sa pinto ang nagpahinto sa aming paghinga. "Ma," ang boses ng anak ko sa kabilang pinto. "Kailangan nating mag-usap." Tumibok ang puso ko sa dibdib ko. Tumango si Morales mula sa kanyang taguan. Sinanyasan akong buksan. Huminga ako, pinaikot ang susi, binuksan. Nandoon siya, ang anak ko, ang baby ko, at gayon paman, hindi siya ang baby ko. Iba ang mga mata niya, isang halo ng urgency, irritation at takot na sinisikap niyang itago. Tuloy, sabi ko ng may matatag na boses. Pumasok siya, mabilis na tumingin sa paligid. "Nasaan siya?" tanong niya. "Nasaan ang asawa ko?" "Nasa ospital." Sagot ko, "Gumagaling ang mga bata." Sabi ng doktor, "Intoxication lang, pero iniimbestigahan pa rin ang sanhi." Humigpit ang labi niya. Isang nervous tick ang lumabas sa kanyang panga. "Makinig ka, ma," sabi niya. Lumapit pa. "Wala akong kinalaman sa iyan. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa mga tsokolate. Baka na-contaminate sa factory o nahalo ang batches o kung ano." Ang bawat salita ay isang clumsy na kasinungalingan, isa pang bato sa libingan na tinatapos niya gamit ang sarili niyang mga kamay. "Bakit ka nag-aalala ng ganyan?" Tanong ko ng mahinahon. Lumunok siya, dahil paanong hindi ako mag-aalala. Mga anak ko sila, ang mga anak niya ay intoxicated ng lason na siya mismo ang nagbayad. Lumapit pa ako ng kaunti, "Kaya, ipaliwanag mo sa akin kung bakit ka sumigaw nang sabihin kong kinain ng mga bata ang mga tsokolate." Lumaki ang pupil niya, humakbang siya paatras. "Hindi ako, ma, intindihin mo." Pinutol ko siya. "Narinig kita, ano ang ginawa mo? Sumigaw ka, desperado ka, at ngayon gusto mong kumbinsihin ako na simpleng regalo lang iyon." Mahigpit niyang kinuyom ang mga kamao niya. Nagsisimula ng mahulog ang maskara. "Ma," sabi niya sa pagitan ng ngipin, "huwag kang mag-imbento ng mga bagay. Lagi mong mali ang interpretation. Ang lumang tactic iparamdam sa akin na ako ang may kasalanan, emotional manipulation, gaslighting. Nakita ko na iyon noon, hinayaan ko na iyon noon, ngunit hindi sa pagkakataong ito.
Hindi ako nag-iimbento ng anuman, sagot ko ng kalmado. Bakit hindi ka umupo at mag-usap tayo? Humakbang ang anak ko patungo sa akin ng may peking ngiti. Tama ka, sorry. Kinakabahan ako, gusto ko lang tumulong. Ang parehong salita na ginamit niya sa sulat niya. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti ng pamilya, doon ko naunawaan. Naniniwala talaga siya na tama ang ginagawa niya, na ang kamatayan ko ay isang lohikal na solusyon, isang transaction, isang asset reorganization. Mas lalo siyang naging mapanganib dahil doon. Umupo ako sa sofa, siya sa harap ko. Ang mga kamera ay nagre-record ng lahat. Anak, sabi ko nang nanginginig, ngunit matatag ang boses. Sabihin mo sa akin ang totoo, alam mo ba kung ano ang nilalaman ng mga tsokolate na iyon? Sa isang sandali, nag-alinlangan siya. Isang sandali na sapat para lumabas ang katotohanan sa kanyang mga mata. Ma, sabi niya, ibinaba ang tingin. Minsan gumagawa ang isang tao ng desperadong bagay, niyanig ang puso ko. Desperado? Inulit ko. Oo, nagpatuloy siya. Mga bagay na tila masama, pero hindi naman masama kapag iniisip mo ng mabuti, kapag nakikita mo ang buong picture, kapag naiintindihan mo na minsan kailangan mong gumawa ng mahirap na desisyon. Huminto ang aking paghinga, nagpapatuloy pa rin siya sa pagsasalita. Matanda na kayo, sabi niya nang hindi tumitingin sa akin. Nahihirapan na kayong maglakad, napapagod, mag-isa na kayo, wala na kayong projects. Hindi patas na ang buong pamilya ay lumubog dahil sa isang sitwasyon na madaling malutas. Ang bawat salita ay isang kutsilyo, malulutas, paano, tanong ko. Nagangat siya ng tingin at nagkamali ng malaki. Sa kaunting organization, sabi niya, sa isang maayos na transition, walang paghihirap, maayos na transition, walang paghihirap, ang eksaktong language ng sulat niya. Hindi ko na kayang manatili, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa indignation, dahil sa hindi mapag-aalinlanganan na katiyakan na hindi iyon impulse, o aksidente, o panlabas na manipulation. Gusto ng anak ko na mamatay ako at binibigyang katwiran niya iyon. Yumuko ako patungo sa kanya, at sino ang nagkumbinsi sa iyo na iyon ang pinakamahusay na solusyon? Ang bayaw mo? Namutla ang anak ko. Nandoon na. Ang kanyang pagkakamali, ang kanyang pagkawasak, ang kanyang kumpisal. Alam mo na ang lahat, bulong niya. Kinuha ng mga kamera ang bawat salita. Sa sandaling iyon, binuksan ni Morales ang pinto kasama ang dalawang officers. Ginoong Almazan, sabi ng detective, ikaw ay detained dahil sa attempted aggravated murder, conspiracy at illegal association. Tumayo ang anak ko. Ito ay trap, wala siyang naiintindihan. Ginawa ko ito para sa ikabubuti ng lahat. Pero huli na. Ipinosas nila siya habang sumisigaw ng pangalan ko na para bang ako ang traidor. Pinagmasdan ko lang siya at sa unang pagkakataon sa buhay ko, wala akong naramdamang kasalanan, walang hiya, walang takot naramdaman ko ang hustisya. Ito ang simula ng katapusan at kailangan ko pang harapin ang isa pang monster. Nang magsara ang pinto sa likod ng anak ko, at ang kanyang mga sigaw ay naging isang malayo na eko sa pasilyo, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming linggo, katahimikan. Isang katahimikan na hindi walang laman o nakakabagabag, kundi isang katahimikan na nagpapahintulot sa akin na huminga. Sa loob ng mahabang panahon, nabuhay ako na nakulong sa takot, confusion at betrayal, na ang sandaling iyon, kahit maikli, ay naramdaman na parang pagbubukas ng bintana pagkatapos ng sunog. Gayunpaman, alam kong hindi iyon ang katapusan, iyon ay kalahati pa lang ng labanan. Kailangan pa ring harapin ang isa pang responsable. Ang isa pang utak sa likod ng plano ang manugang ko, ang lalaking iyon na nagkunwari ang may pagmamahal, paggalang at pagiging pamilyar habang inaayos ang kamatayan ko ng may malamig na efficiency. Hindi ako binigyan ng oras ni Detective Morales para lumubog sa aking mga iniisip. Lola Mercy, sabi niya ng mariin, kailangan nating kumilos ng mabilis. Alam namin kung nasaan ang manugang ninyo, o hindi bababasa kung nasaan siya ilang oras na ang nakakaraan. Ngunit maaari siyang hindi manatiling tahimik kapag nalaman niyang nahuli na ang kanyang partner, ang anak ko, na may maputlang mukha dahil sa sakit ng pagtataksil, ay lumapit sa akin. Ma, gusto kong sumama, sabi niya ng may tensyonadong boses. Kailangan ko siyang makita. Kailangan kong marinig na sabihin niya, bakit? Hinawakan ko ang kamay niya. Huwag, sagot ko ng mahinahon. Marami ka ng pinagdaanan, biktima ka rin sa lahat ng ito. Hindi mo kailangang masaksihan ang darating. Umiling siya, na may halo ng galit, hiya at isang malalim na pakiramdam ng kawalan. Asawa ko siya, bulong niya. Pero siya rin ang lalaking nagplano na patayin ka. Hindi ako pwedeng umupo lang at maghintay ng balita. Kailangan kong nandoon. Sumingit si Morales.
Maaari kong pahintulutan iyon, ngunit kailangan niyang sundin ang aking mga instruction ng eksakto. Hindi siya dapat lumapit sa kanya, hindi siya dapat kumprontahin. Maaari siyang maging violent kung maramdaman niyang cornered siya, tumango siya. Ang kanyang determinasyon ay isang halo ng sakit at bagong natuklasang lakas. Ang makita siyang ganoon ay sumisira sa aking kaluluwa, ngunit nagbigay din sa akin ng pag-asa. Hindi na siya ang babaeng submissive at manipulated na hinubog ng asawa niya. Nagigising siya. Nang hapong iyon, pumunta kami sa isang industrial warehouse sa labas ng syudad, isang lumang distribution center kung saan, ayon sa mga bank records at security cameras, madalas pumasok at lumabas ang manugang ko sa mga naunang araw. Habang umaandar ang kotse sa highway, hindi ko maiwasang isipin ang antas ng organization sa likod ng lahat. Hindi lang siya tumulong na lasunin ako, hindi lang niya binantayan ang mga kilos ko, naghintay siya ng may pasensya na ang mga piraso ay magkonekta ng perpekto. Kumilos siya ng may lamig ng isang taong naniniwala na kontrolado niya ang lahat, ngunit hindi niya inasahan na kakainin ng mga apo ko ang mga tsokolate. Hindi niya inasahan na mabubuhay sila, hindi niya inasahan na mananatili akong buhay para makita ang impyerno na binuo ng kanyang ambisyon. Huminto ang kotse. Ang kulay abong structure ng warehouse ay nakatayo sa harap namin na may kalawangin na fasad at sirang bintana, isang walang laman na lugar, walang aktibidad, perpekto para itago ang mga dokumento o para magplano ng mga bagay na hindi dapat makita ng kahit sino. Nagposisyon ng mga officer sa paligid. Sinanyasan ako ni Morales na manatili sa likod niya. Tara na, sabi niya, pumasok kami. Ang loob ay amoy halumigmig at alikabok. Ang liwanag ay pumasok sa pamamagitan ng mga crack sa kisame, na lumikha ng mga diagonal na guhit na tumagos sa katahimikan. At doon, sa dulo, sa pagitan ng mga nakasalansan na kahon at lumang kagamitan, nandoon siya, ang manugang ko, si Roland, nakaupo sa isang metallic table, sinusuri ang mga dokumento na para bang walang nangyayari, na para bang walang batang nakaospital, na para bang ang kanyang partner, ang anak ko, ay hindi nakapusas. Pinitil ng anak ko ang isang hikbi, at makita siya, tinaas niya ang ulo. Nang makita kami, ang kanyang labi ay gumawa ng isang halos hindi napapansin na kilos, isang maliit, baluktot, kalkulado ng ngiti. Wow! Sabi niya ng may kalmadong boses, ang pamilya ay nagtipon. Sumulong si Morales ng may otoridad. Roland Gomez, ikaw ay detained dahil sa conspiracy, attempted homicide, illegal association, at aggravated poisoning. Hindi siya tumayo, hindi man lang nagulat, pinagsalikop lang niya ang kanyang mga kamay at itinaas ang kanyang kilay. Kaya, nagsalita ka na, sabi niya, tiningnan ng anak ko, ang ganda, alam ko na mahina ka. Nanginginig ang anak ko, ngunit hindi nagsalita. Humakbang ako pasulong, gusto ko lang malaman ang isang bagay, sabi ko sa kanya, bakit? Ano ang mapapala mo sa kamatayan ko? Naglabas si Roland ng mahinang tawa na parang nakarinig ng isang halatang tanong. Lola Mercy, please, huwag kang maging naive. Mayroon kang isang bagay na kailangan naming dalawa, ang patrimonyo mo, ang mga properties mo, ang lumang commercial space ng asawa mo, ang mga investments na ginawa mo noong walang naniniwala na gagana iyon. Nakaupo ka lang sa lahat ng iyon, hindi ginagamit, hindi ginagalaw, hindi inexploit. Iyon ay isang natutulog na treasure, patay na pera. Hinawakan ng anak ko ang kanyang bibig ng may horror. Ikaw ay isang hadlang, nagpatuloy si Roland, at ang mga hadlang ay inaalis. Ganyan ang takbo ng mga bagay sa totoong mundo. Hindi iyon personal, hindi iyon personal. Ang parehong pangungusap na ginamit ng anak ko sa sulat niya, ang parehong lamig, ang parehong human misery, ang boses ko ay lumabas ng mas matatag kaysa sa inaasahan ko. Kaya ikaw ang nagkumbinsi sa anak ko, tinulungan ko lang siyang makita ng malinaw ang mga bagay, sabi niya, ipinagsalikop ang kanyang mga braso. Mayroon siyang sarili niyang mga motives, mga utang, frustration, sama ng loob sa inyo dahil nagkaroon kayo ng mas madaling buhay kaysa sa kanya. Sa kanyang mga salita, pinagsama-sama ko lang ang mga piraso. Sumingit si Morales. At ang plan C? Tanong niya. Ngumiti si Roland ng may side smile. Ah, kaya nakita ninyo ang sulat? Napakahusay. Nangangahulugan iyon na mas malala pa ang nangyari kaysa sa inakala ko. Mas malala pa. Ano ang plan C? Hiling ko. Tiningnan ako ni Roland ng direkta sa mata na para bang nag-enjoy sa huling suntok. Ang plan C ay simple. Kung mabubuhay ka at hindi ka namin madeklara na legally incapacitated, mag-iimbento kami na mapanganib ka sa sarili mo. Isang breakdown, isang disorder, isang psychotic episode. Handa na namin ang lahat para i-confine ka sa isang center. Pinapayagan iyon ng batas kung may panganib at ang isang babae sa edad mo, nag-iisa, vulnerable,
ay perpekto para sa ganoong uri ng diagnosis. Naramdaman ko ang pagdudual. Nagsimulang umiyak ang anak ko. Nagbalita si Morales, ikaw ay may sakit, sabi ko sa kanya ng putol-putol ang boses, isang monster. Nagkibit balikat siya, ang tawag ko doon ay pragmatism. Noon nangyari ang isang malakas na ingay, isang metallic gate ang bumagsak. Lumingon si Roland at tumakbo papasok ang 3 officers. Ginoong Gomez, napapalibutan kayo. Kamay sa itaas. Tinaas niya ang kanyang mga kamay ng kalmado, na para bang isang routine transaction lang ang lahat. Huminahon kayo, sabi niya. Hindi ako violent, hindi ko kailangan maging violent. Ipinosas nila siya, inilabas siya sa warehouse. Walang luha, walang pagsisisi. Tanging ang parehong kalmado na kilos ng isang taong naniniwala na ang batas ay isang laro kung saan siya makakalabas kung makakaganti siya ng maayos, ngunit hindi sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng ilang araw, nagkaroon ng preliminary hearing. Ang anak ko, nakayuko, ngunit naghahanap pa rin ng mga excuse, iniiwasan niya akong tingnan. Si Roland, sa kabilang banda, ay nananatiling nakatingin ng mataas na parang isang nahulog na strategist. Nang ipakita ng mga fiskal ang mga evidence, ang mga litrato, ang mga dokumento, ang itim na notebook, ang sulat, ang mga toxicological analysis, nagkaroon ng lubos na katahimikan sa silid. Imposibleng tanggihan iyon, imposibleng i-minimize iyon, imposibleng bigyang katwiran iyon. Sinubukan nilang sisihin ang isa't isa, sabi ng anak ko na si Roland ang may ideya. Sabi ni Roland na ang anak ko ang may intensyon sa loob ng maraming taon. Pareho silang nagsasabi ng totoo, pareho silang nagsisinungaling, pareho silang may kasalanan. Inutusan ng hukom ang agarang preventive detention. Naglakad ako palabas ng court kasama ang anak ko sa tabi ko. Umiyak siya sa mga bisig ko. Patawarin mo ako, ma, bulong niya. Hindi ko alam kung sino ang nasa tabi ko. Niyakap ko siya ng buong kaluluwa ko. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin, sabi ko sa kanya. Minsan ang kasamaan ay nagtatago sa likod ng nakasanayan at walang sinuman ang may kasalanan sa pagtitiwala. Ang kasalanan ay nasa mga nagtataksil sa tiwalang iyon. Nagpatuloy siya sa pag-iyak, inilalabas ang mga araw, buwan, marahil mga taon ng manipulation, control at takot. Umiyak din ako, ngunit iba ang luha ko. Luha iyon ng ginhawa, ng pagod, ng pasasalamat na buhay ako, ng sakit para sa lahat ng nawala sa akin, ngunit may lakas din para sa lahat ng nabawi ko. Nabawi ko ang boses ko, ang dignidad ko, ang buhay ko. Ngayon, habang isinusulat ko ang mga salitang ito mula sa lamesa ng kusina ko, na malulusog ang mga bata, ang anak ko sa tabi ko at isang pakiramdam ng kapayapaan na inakala kong hindi nababalik, naiintindihan ko na ang rebirth ko ay hindi nagmula sa parusa na natanggap nila. Nagmula iyon sa pag-alam na hindi ko hinayaang sirain nila ako, na lumaban ako, na nakaligtas ako, na hinarap ko ang horror ng mataas ang noo at hindi ko nahahayaang may magdesisyon para sa akin. Hindi ang buhay ko, hindi ang kamatayan ko, hindi ang kapalaran ko. Dahil ngayon, sa edad kong 67, alam ko na walang edad para mag-rebuild at walang pagtataksil na napakalaki na pwedeng pumatay sa lakas ng isang babae na nagdesisyong tumayo. Nang matapos ang lahat, nagising ako bago sumikat ang araw. Hindi ko alam kung iyon ay ang nakasanayan, ang katahimikan o ang instinct na lumalabas kapag ang kaluluwa ay sa wakas ay tumigil sa pakikipaglaban at nagsisimula ng gumaling. Nagsuot ako ng light jacket at lumabas para maglakad sa hardin. Ang sariwang hangin ng umaga ay sumalubong sa akin na parang yakap na matagal ko nang hinihintay. Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan na ang dibdib ko ay hindi nakaramdam ng hindi nakikitang bigat ng takot. Sa isang sandali, huminga ako ng malalim at naisip, buhay ako, nandito pa rin ako. At ang mga simpleng salita na iyon na dating tila maliit, ngayon ay may lakas ng isang milagro. Lumabas ang mga apo ko sa porch ilang minuto pagkatapos ng maingiti na inaantok at magulo ang buhok. Ang makita silang tumakbo patungo sa akin, tumawa, yakapin ako ng walang takot, walang sakit, at walang panganib, ang pinakamalaking regalo na maibibigay sa akin ng buhay. Sa sandaling hawak ko sila sa aking mga bisig, alam ko na sulit ang lahat ng pinagdaanan ko. Hindi dahil sa patas ang pagdurusa, kundi dahil natutunan ko na kahit sa pinakamadilim na abis, may liwanag pa ring naghihintay sa atin. Isang liwanag na nagpapaalala sa atin na hindi tayo ginawa para sumuko, kundi para lumaban. Lumabas ang anak ko sa likod nila nang may bagong serenity sa mga mata, isang bagay na hindi ko pa nakita sa kanya. Nakaligtas siya sa isang kasal ng kasinungalingan, manipulation at control, at tulad ko, natututo siyang mag-rebuild ng dahan-dahan. Hinawakan ko ang kamay niya at pareho naming naunawaan, nang walang salita,
na magkasama kaming aahon, na ang pinakamasama ay naiwan na, nawala ng monster na sumubok na sirain kami ang makakagawa ng pinsala sa amin kailanman. Ang pag-iisip na iyon ay nagpuno sa akin ng lakas na hindi ko alam na mayroon pa ako. Tiningnan ko ang langit, naramdaman ko ang mainit na araw sa balat ko, at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, hindi na ako nakakakita ng mga anino sa likod ng bawat alaala. Hindi ko naramdaman ang bigat ng nawala sa akin, kundi ang katiyakan ng kung ano pa ang natitira sa akin, ang buhay ko, ang pamilya ko, ang kalayaan ko. At isa pa, isang bagay na mas malakas ang paniniwala na karapat-dapat ako sa kapayapaan at mayroon ako nito ngayon na sinakop ko. At bago kami magpaalam, gusto ko munang mag-imbita, kung naantig ng kuwentong ito ang iyong puso, mag-iwan ng like. Ito ay isang magandang paraan para suportahan ako at malaman ko na gusto mo ang mga salaysay na ito. Mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang mga susunod na kwento na puno ng emosyon, twists at endings na magpapaisip sa iyo. At ikuwento mo sa akin sa mga komento kung mula saang syudad ka nanonood sa amin, ano ang naramdaman mo sa ending na ito, ano ang ginawa mo sa aking kalagayan. Salamat sa pagsama sa akin.